kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang pinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakupo siyang nag-iisip. Umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sidlan at pinainom ang bata.
Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paaran at nagiging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon, kayo kanyang bayan, na makaputan nyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggi ng mga kaibigan, at kayo nga'y aking tuturiin. Nang ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mababang buhay. Di ba ninyo gustong iyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kaniya,
ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po na tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong himayin ang ating ebanghelyo sa umagang ito. Ang gadenero o lugar kung saan pumunta si Jesus ay itinuturing na lupain ng mga hentil. Pag sinabi nating hentil, sila ay may tinatawag na pagano. Hindi sila katulad ng mga Hudyo. Hudyo, at kung ikaw ay hindi Hudyo, labas sa Hudyo, ang tawag sa iyo ay hentil. So yun po yung setting ng ating ebanghelyo. Bakit galing sa libingan? Dahil ang mga inaalihan ng demonyo ay sa mga libingan, doon sila tumitira. Doon sila nag-i-stay sa libingan. At bakit nung nakita nila si Jesus, sila ang unang nakakilala kay Kristo? Dahil sa batas ng Sinai o covenant ng Sinai, sa batas ni Moses, hindi pwedeng lumapit ang isang tao sa libingan dahil siya'y magiging marumi. Iyon ang kanilang batas. Iyon ang background ng ating ebanghelyo. Mapapansin ninyo na sa pagdaan ni Jesus, ang unang nakakilala sa kanya ay ang dalawang taong inaalihan ng demonyo. Nangangahulugan na kahit ang demonyo, kilala si Jesus at ang kaniyang kapangyarihan. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka pa para kami pahirapan ng hindi pa panahon? Anong ibig sabihin nun? It's not yet the time na maglaban ang puwersa ng kalangitan sa puwersa ng kasamaan. Kaya sila'y nakiusap na wag mo muna kaming puksain. Imbes na puksain kami, padala mo na lang kami sa mga baboy na ang akala nila ay iyon ang kanilang magiging kaligtasan. Bakit sa baboy? Dahil sa batas ni Moses, sa batas ng Sinai Covenant, bawal kumain ng baboy ang mga Hudyo. What's more, kung mag-alaga, bawal lang ang kumain, mag-aalaga ka pa, isa ng malaking kasalanan doon sa batas na kanilang sinusundan. Kaya sa pangyayaring ito, nagulat ang buong bayan at nakiusap na umalis si Jesus sa kanilang bayan. Bakit kaya nila pinapaalis si Jesus? Gayong nakita ng isang tao ang kababalaghan na kaniyang ginawa. Nagpalayas ng maraming espiritu. Hindi lang dalawa. Ang demonyo kapag sumapi sa tao, laksa-laksa. Marami, hindi lang isa. Nung nasaksihan ito ng lalaki at ibinalita sa kaniyang mga kababayan, nakiusap ang buong bayan na umalis na si Jesus doon sa kanila. Ano kaya ang dahilan? Bakit ayaw nila kay Jesus? Marahil ang unang dahilan, hindi sila worthy. Kumbaga parang
Makasalanan po kami. Hindi po kayo bagay sa aming bayan. At ang pangalawang dahilan, maaaring baka kung siya ay magtatagal dito, lahat ng baboy na ating alaga ay mamamatay at mawawala. Mawawalan tayo ng kabuhayan. Masisira ang ating ekonomiya. Maaaring ganun ang dahilan. Pero sa mas malalim na paraan, sa mas malalim na pagkaunawa ng Ebanghelyo, na ang demonyo ay totoo. Ang demonyo ay kasabay nating umiiral. Na ang demonyo ay kasakasama natin sa buhay. Maaaring hindi natin ito namamalayan. Dahil ang demonyo ay hindi na katulad ng dati. Ang demonyo ay nag-e-evolve kasama ng panahon. Ang demonyo ay hindi na yung may sungay, may pakpak at may buntot. Hindi na. Ang demonyo ay sumasapi sa kaisipan ng tao. Ang demonyo ay nagpapakita ng maganda upang akayin ang iba patungo sa kasamaan. Ang demonyo ay nagbabagong anyo ayon sa kahinaan ng tao. Ito ang katotohanan ng demonyo, na hindi na ang nakatatakot. Dahil kung matatakot ka sa demonyo, hindi sila makalalapit sa iyo. Kaya ang gagawin nila ay magbabalat kayo at magbabagong anyo ayon sa kahinaan ng tao. Paano po iyon, Father? Madali lang. Paano ba? Kung ikaw ay isang taong mahilig sa pera, magbabagong anyo ang demonyo sa pamamagitan ng pera. Kasi pera ang ginudiyos mo. Kung ikaw ay mahilig gumawa ng kasamaan, nagbabagong anyo ang demonyo na mukhang mabuti para magawa mo yung kasamaan. Yung mga pamamaraan ng demonyo ay pamamaraang maakit ang tao sa hindi totoo. Mahina ang pananampalataya mo, madali kang maakit ng demonyo. Makakita ka lang ng nagtitinda ng anting-anting at masabi sa'yo nung nagtitinda, bili ka nito, swerte po iyan, bibili ka naman. Sinuwerte ka nga, naniwala ka sa anting-anting kasi naroon ang iyong pananampalataya. Kahit kailan, hindi naging totoo ang anting-anting. Ito ay labag sa Diyos. Sa libro ng Leviticus, mababasa natin doon na hindi pwede ang anting-anting at mga pamahiin. Dahil ito ay pamamaraan ng demonyo upang linlangin ang kaisipan at kahinaan ng tao. Sino ba ang takot sa demonyo? O sino ba ang takot kay Kristo? Hahanap ka ng kakampi mo. Ikaw ba'y makakristo o makademonyo? Yung mga demons na ito ay napasa atin na rin. Pansinin ninyo, we have small demons in us. Hindi nyo lang napapansin,
mayroon po tayong maliliit na demonyong inaalagaan. At yung maliliit na ito, kapag hindi mo na itakwil, lumalaki at ito na ang nagkokontrol sa iyo. Ano po yung maliliit na demons in us? Yung tahimik kang nagagalit sa iba. Small demons yun. Yung wala namang ginagawa sa'yo, nagagalit ka. Yung sasabihin mo na, presensya pa lang yan, nanggigigil na ako eh. Small demons yun. O anong dahilan, bakit ka nagagalit sa kanya, wala namang ginagawa sa iyong masama? Small demons yun. Yung mga small dishonesty, yung hindi pagiging matuwid sa maliliit ng bagay, small demons yun. Lumalaki kapag hindi mo inaalagaan. Ano ba yung mga maliliit na bagay? Hindi ako nagbayad sa jeep. Small demons yun. Kasi intentional, hindi ka nagbayad sa jeep. Lumalaki yun kasi makakasanayan mo na hindi pwede naman palang hindi magbayad sa jeep. Ako na lang ang taga-abot. Nag-uopisina ka? Nag-uuwi ka ng ballpen? Small demons yun. Pagnanakaw yun. Hindi yun sa'yo. Pag-aari yun ng opisina. Ninanakaw mo isa-isa. Small demons yun. Ano pa po yung mga small demons ng ating buhay? Napakarami. Yung sa mga nanay na nagluluto, kapag masama yung loob ninyo na magluto, small demons yun. Sa mga tatay na humihingi yung anak, hindi mo mabigyan, that's small demons. Pero pagdating sa barkada, meron kang ilalabas sa alak. Pero sa iyong anak, wala. Small demons. Habang tayo'y nabubuhay, ano yung ating inaalagaan? Ano yung ating pinalalaki? Yun bang maliliit na demonyo o yung Kristo na nasa atin? Ang mga taong ayaw kay Kristo ay mga demonyo. Ang mga taong ito na umayaw kay Kristo ay ayaw makita ang kaniyang pag-ibig sa nahihirapan. Natutuwa ang ibang tao sa paghihirap ng iba. Yung taong inaalihan ng demonyo ay nahihirapan sa kanilang buhay. Pero pinalaya ni Jesus at naging mga bagong tao. Pero ayaw ng iba na makitang nagbabago ang iba. They do not rejoice at the grace of others. Yun bang parang sa isang normal na tao, ayaw nating makitang nagtatagumpay ang iba. Naiinggit tayo sa tagumpay ng iba. Naiinis tayo sa nararanasan ng ibang mabuti. Pero ang totoo, ang siya lamang tunay na saksi ng pag-ibig ng Diyos ay ang taong mula sa masama at nagbago ang buhay at nakita ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Small demons in us hamper us to grow. Ang maliliit na demonyong ating inaalagaan ay nakapipigil upang tayo'y umunlad sa pananampalataya at makita ang hiwaga at pag-ibig ng Diyos.
Ito yung unang aalisin ng tao. Ang magkaroon ng selos at inggit sa tagumpay ng iba. Maging masaya tayo sa mga taong nakita nating masama, pero ngayon nakikita nating nagbabago para sa Diyos. Maging masaya tayo sa mga taong binago ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Ang tingnan natin ay ang kaniyang buhay ng pagbabago, hindi yung dating buhay. Dahil tayo'y nababago araw-araw ng hiwaga at himala ng Diyos. Yun ang ating tingnan. Ang biyaya ng pagbabagong tayo'y hinuhugasan ng dugo ni Kristo upang mabago at malinis at maalis ang maliliit na demons sa ating sarili. Huwag tayong magpagupo, huwag tayong magpatalo, huwag tayong magpasailalim sa demonyong takot na takot kay Kristo. Kaya sa makapangyarihang pangalan at presensya ng Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno ay patuloy na nagpapagaling sa mga kasalanang ayaw nating tanggalin. Ito ang araw, ito ang panahon upang suriin natin ang ating sarili. Kung ano ba yung maliliit na demonyong ito na ayaw kumawala sa aking puso. Baka habang tumatanda ako, tumatanda rin ang demonyong ito at hindi ko pa naaalis sa aking sarili. Natalo na po ni Kristo ang kadiliman. Nagupo na po ni Kristo ang kasamaan. Napasailalim na sa kaniyang banal na mga paa at kamay ang kapangyarihang ito upang sugpuin at tanggalin ang kasamaang nagpapahirap sa tao. Tayo naman po ang magwaksi ng mga ito. Ngayon na, tanggalin ang maliliit na demonyo na ating inaalagaan sa pangalan at makapangyarihang presensya ng Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Sitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkus
makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyong mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapinin niyo, O Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus, minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyo'y pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus ang makapangyarihang pangalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat po ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.